same. Shout it out, shout it out, shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Shine, Jesus,
Di mo ba masaya? Di mo ba masaya pagka ganoon na ang bawat isa ay kinukumusta natin, ang bawat isa ay binabati natin ng good afternoon dahil hapon naman ngayon. So, masayang bagay yung na ginagawa na gano'n. Okay, ang title po ng ating ngayong hapon, titingnan yung giving, no? Giving overflowing honor to God. Giving overflowing honor sa Diyos. Sa Tagalog, ito po yung pagbibigay ng nag-uumapaw, overflowing na karangalan sa Diyos. No? Mga kapatid, napakaraming dahilan para tayo mag-worship sa Panginoon. Kahit iba't iba yung ating mga sitwasyon at kahit iba-iba yung ating mga pinagdadaanan. Tatanungin ko nga kayo, bakit ba tayo mag-worship sa Diyos o sa Panginoon kahit hindi maganda yung sitwasyon? Actually, sa hapon na ito, yung nakikita natin, attendance natin. So, sa akin ay hindi maganda yun. Actually, lalo para sa Lord, no? Para sa Panginoon. Kasi ito ay gawain ng Panginoon. Naintindihan niyo ba ako po doon? Ito po ay gawain ng Panginoon. Okay? So, hindi po ako magpo-focus doon, ano? Bakit kailangan natin mag-worship sa Panginoon sa kabila ng hindi magagandang sitwasyon? Sabi ko dito, we have to see because we have a big God. Meron tayong isang napakalaking Diyos. And we have to see God that way. No? Kailangan natin makita ang Diyos sa ganoong paraan. Kaya kahit na hindi maganda yung sitwasyon, yung katotohanan na meron tayong Diyos na napakalaki, a big God, yun lang ay sapat na. No? Sapat na yon para panghawakan natin. No? Gusto ko yung dalhin sa Acts 16:25 at ganito yung sinasabi doon, ano? Nang maghahating gabi na, nanalangin sila Pablo at sina Silas. By the way, si Pablo at si Silas ay mga tagasunod po sila ng ating Panginoong Hesus. At pinapahayag nila ang Panginoong Hesus sa maraming tao. Pinakikilala nila ang Panginoong Hesus sa maraming tao. No? Sabi dito, nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at sina Silas at umawit sila ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Ibig sabihin, yung background ay nasa loob sila ng isang kulungan. Nasa loob sila ng isang prison. No? Pero, nakita natin, sa kabila na nandun sila sa loob ng isang kulungan, isang bilangguan, ang sabi doon sa talata natin, nananalangin at umaawit sina Pablo at sina Silas. Madalas, sinasabi ng iba, masarap magpuri sa Diyos kapag payapa ang lahat. Pero, pansinin natin yung sitwasyon ni Pablo at ni Silas, no? They were accused, no? Inakusahan sila ng mali dahil sa pagpapahayag ng magandang balita patungkol sa Panginoong Hesus. Hinagupit sila, no? Yes, sila ay hinagupit.
kinulong dun sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa. Imagine po natin inilagay yung kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. So kung may dalawang mabibigat na kahoy, yung pagitan noon, yung gitna noon, doon nilagay yung mga paa ni na Pablo at ni na Silas. Ang pagresulta yon sa napakasakit na pamumulikat. Hindi lang yun, yung kanilang mga legs were spread, were spread as far apart as possible. Ganun yung sitwasyon ni na Pablo at ni na Silas ng mga panahon na yun. Pero ang sabi, anong mababasa natin? Nananalangin sina Pablo at sina Silas. At yung maganda, sa ganung klase ng sitwasyon, ang sabi, umaawit ng mga papuri sa Diyos. Nakukuha po ninyo yung senaryo? Nakukuha po niyo yung eksena? Nandun ka sa sitwasyon na yon, hirap na hirap ka, masakit ang katawan mo, masakit ang iyong mga legs. And then, you were accused, falsely accused, Pero, yung mga panahon na yun, ang reaksyon nila Pablo at sina Silas ay nananalangin sila at nagpupuri sila sa Diyos. It is really giving overflowing honor to God. Posible. Nakita natin yung sitwasyon nila, pero posible pala na mangyari na kahit gano'n ang sitwasyon mo, pwede kang mag-worship sa Diyos. Giving overflowing honor to God. Yung nagagawa mo pa rin magpuri sa Panginoon sa kabila ng mga hindi magagandang sitwasyon o pinagdadaanan mo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating mga pananalita. Sila ay ginamit nila yung kanilang mga bibig para magpuri sa Diyos. Hindi para magreklamo sa Diyos. Sa pamamagitan ng kung paano ka tumutugon sa mga hindi magagandang sitwasyon na ito. Dahil alam mo, sana po pakinggan niyo po ito, Dahil alam mo, kahit na gano'n na nangyayari, alam mo, ang Diyos is in control. God is in control. Hawak ng Diyos, kontrolado ng Diyos yung mga sitwasyon. And guess what? Hanggang doon lang ba tayo, Pastor? Alam natin, kontrolado yun ng Diyos. Sila Pablo, kahit sa kabila ng sitwasyon nila, nakakulong sila, nahihirapan sila, nagpupuri sila sa Diyos. Hanggang doon na lang ba yun, Pastor? Sabi dito, tinulungan sila ng Diyos na kanilang worship. Acts 16:26 ang sabi, walang ano-ano ay biglang lumindol ng malakas at mayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto ng mga kulungan at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo, siyempre including Pablo and Silas. To make the long story short, nakalaya sina Pablo at sina Silas. At ang pamilya ng pinuno ng bilangguan ay sumampalataya sa Panginoon Jesus. You see, blessings will come as we worship God. Purihin ang Panginoon sa sitwasyon natin ngayon dito, kukunti tayo. Blessings will come as we worship God.
Gusto ko ba natin yun? Mga blessings na yun. Kung ako po ang tatanungin nyo, sasabihin ko po, gusto ko po yun. Gusto ko po yun. It is giving overflowing honor to God. Punta tayo sa Old Testament. Sa Old Testament po, may mga Bible characters po doon. Pangalan nila, 3 kabataan sila Shadrach, Meshach, at Abednego. Nasa lugar sila ng, isang lugar sila kung saan sila ay nakabihan, Hindi nila sinunod. May utos yung hari noong na sambahin yung rebultong ginto na pinagawa ng si Haring Nebuchadnezzar. At ang hindi sasamba doon sa rebultong ginto na pinagawa ni Haring Nebuchadnezzar, sabi, ihagis sila sa naglalagablag na ikon. Hindi po yun. Ihagis sila sa naglalagablag na ikon. At dahil nalaman ng hari na hindi sinunod ito nila Shadrach, Meshach at Abednego, pinatawag sila, pinakuha sa mga kawal at dinala sila sa hari, sa harapan ng hari, At inutusan ng hari, yung mga kawal niya, dalhin sila sa loob ng pugon, naglalagablag na pugon. At dahil sa galit ng hari, itong beses o itong ulit niya pinainit yung lugar, yung lugar na kung saan nandun yung pugon at yung mga nagdala, Shadrach, Meshach at Abednego, nasunog sila at namatay sila dahil sa tindi ng init ng pugon. Ang subject natin, overflowing honor, giving overflowing honor to God. Ano yung narinig natin sa kanila? Ano yung narinig natin sa kanila? Dun sa 3 youth na yun, Shadrach, Meshach at Abednego, sabi nila, gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Kung gusto ninyo sulugin niyo kami. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablag na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Is giving overflowing honor to God. Kahit na gano'n yung sitwasyon nila, nasa panganib, ilalagay sa ng napakainit na pugon, mamamatay sila doon, masusunod sila doon. Pero yung mga dialogue nila, yung mga sinasabi nila, it is giving overflowing honor to God. At ang mababasa natin, sa mga sumunod na talata, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebuchadnezzar at tinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lang yung inihagis sa apoy? Hindi ba 3 lang? Bakit 4 yung nakikita ko doon sa loob ng pugon? Naglalakad sa gitna ng apoy at hindi siya nasusunog. At ang tingin ko sa 4 ay parang anak ng Diyos. To make the long story short, pinalaya at itinaas pa ng tungkulin ang 3 kabataan. It is giving overflowing honor to God. Ang Panginoon Jesus nang siya'y humarap sa ganitong mga sitwasyon, kung sabi sa 1 Peter, ininsulto siya, pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Ang ginawa niya, to give overflowing honor to God, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. We worship because we recognize that our God, kung may pangailangan tayo,
our God shall supply all our needs according to His riches in Jesus Christ. We worship because of His grace and because of His mercy kung may mga karamdaman na tayo dahil sa habag ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, pagkakalingin tayo, mahal tayong pagkalingin ng Diyos. We worship because of His constant care and protection. We worship because of His unending goodness, faithfulness, and love. In closing, mga kapatid, kailan natin muling nasabi na sa mahirap na sitwasyon na ating pinagdadaanan, kailan natin muling nasabi na lakasan natin ang ating loob at patuloy tayong magtiwala sa Diyos. Sa mga hindi magagandang sitwasyon sa ating buhay, kailan natin muling nasabi, kailangan natin maging matatag at patuloy na magtiwala sa Diyos. Kailan natin huling nasabi na alam naman ng Diyos yung lahat ng nangyayari, yung lahat ng bagay, patuloy natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Kailan natin huling nasabi na panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos at patuloy tayo magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, it is giving overflowing honor to God. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating po. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nasumbangan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, nasumbangan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan sa iyo lamang.
sa